Hello Kathden fans! Alden, may mamahaling regalo kay Ma'am Catherine from the US mga kasembreros. Tapos pasabog bukas ni Sir Alden ha. Aabangan natin may malaking pasabog si Tisoy bukas or tomorrow mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito. May nag-post dito mga kasembreros. 10 hours ago, Daily Showbiz PH mga kasembreros, lumabas na ang video pagtulong ni Catherine Bernardo sa Cebu na apektado ng lindol, inulan ng papuri. Ito mga kasembreros, 10 hours ago, alam natin, grabe bibilib kayo dito. Alam natin na ito po ay sina Mami Min, sina Kay mga kasembreros, Asitin pala at saka yung ibang staff ni Mami Min lamang mga kasembreros nang pumunta doon sa Cebu para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol mga kasembreros. So wala man dito si Kath, pero of course yung puso ng Bernardo family ay united when it comes to helping people mga kasembreros. So no question, ang video na ito ay alam natin na-flash ko na maraming beses, matagal na ito mga kasembreros. Parang 1 week after nung 1 week or 3 days or 4 days after nung yung 7 point something or 6.7 magnitude nga or intensity doon sa Cebu ay saka sila pumunta mga kasembreros para maghatid po ng tulong. So which is definitely alam natin na yung puso ng Bernardo family ay talagang matulungin mga kasembreros, especially Mami Min, pinalaki niya yung kanyang mga anak na maging responsible at charitable and kind-hearted and grounded, very humble na mga individuals. Pero mga professionals, lalong-lalo na po yung mga kapatid ni Kath mga kasembreros, and of course the phenomenal box office cinema queen herself. Tapos ito, ang cute nito, 3 hours ago, posted ng Kathniel Diaries, yung pikon ka na kaya ganito nilang panlaban mo, ha. Tapos picture ni attorney nung maliit pa siya, si Bulingkit, mabulinggit mga kasembreros. So ang cute ni attorney dito, sino mag-aakala na ito yung magiging isa sa mga front faces ng ABS-CBN mga kasembreros ngayon, after how many years 20 years, kung 10 years old siya dito ay 10 years, kung 9 years old siya, 20 years na nakalipas ay siya pa rin siya pala yung magiging isa sa mga main at front faces ng ABS-CBN. Tapos ito, ang cute ng ginawa din dito, kasi pinagtabi ang Kathden mga kasembreros na naka-glasses. Ito ay posted 3 hours ago by of course ni Ma'am Donna May. They both wearing black sunglasses, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So ito po ay isa rin sa mga naging thumbnails natin sa YouTube, kasi nga parehong-pareho ang anggulo ng dalawang ito mga kasembreros ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden. So pati mga anggulo para nakopya na rin mga kasembreros ng Kathleen sa bawat isa. Tapos update tayo. Yung aabangan natin bukas mga customers, of course, yung pasabog ng bagong brand endorsement ni Alden special line braces mga kasembreros. So first time parang ang unique ng kanyang endorsement na ito na mga braces mga kasembreros sa ngipin. So aabangan natin kung braces ba, magpapalagay ba ng braces si Tisoy sa kanyang ngipin mga kasembreros as a sort of part ng kanyang endorsement video bukas, So yun po yung aabangan natin, January 8 kasi yung nakalagay doon na petsa. So bukas aabangan natin mga kasembreros. Today is January 7. Tapos 1 hour ago yung kanyang McDo, update tayo kaya Sir Alden. 1 hour ago yung kanyang Santa Rosa, Laguna na McDo mga kasembreros nag-post. Sabi dito, "Hello Santa Rosa." Tapos may paputok. "The controversy is real because our brand new heritage-inspired McDonald's is finally opening soon. Get ready for a grand opening pasabog that'll have the whole city talking. Stay tuned, big things are coming." So grand opening nila sa
January 20. No, yun po yung unang nabitawan nila na petsa mga kasambreros ng kanilang grand opening. Alam ko kasi trending na siya ngayon pa lang eh. Talagang dudumugin ito sa kanilang hard launch or grand opening mga kasambreros or grand launching sa January 20. And of course, pangungunahan ito ni Soiti mga kasambreros himself. So, soft opening nung December 31 kasi nga wala doon si Pops Alden. Ngayon na nandito na siya sa Pilipinas. Siya mismo yung mag-ribbon cutting mga kasambreros. So, abangan natin ito. No? Talaga ako ay excited. Although medyo matagal-tagal pa, January 20 pa. Pero abangan natin ito mga kasambreros. Tapos, ang kanyang CDO, no, 3 hours ago, sabi dito ay craving the comfort of an easy home-cooked meal? Mag-CDO home-style corned beef ka na. With its juicy, sarap, and beefy linamnam taste, Alden's favorite corned beef is definitely worth a try. Add to cart na from grocery stores at online shopping platforms today. So tapos yung picture of course ni Alden na parang kakain no ng CDO mga customers na corned beef. Tapos ito ang cute nito. Yung picture niya posted by Matthew Cheng 3 hours ago. Ganda ginawa ni Alden Richards na Heritage House gawing McDonald. Ito ay second branch sa Santa Rosa, Laguna. So, ang cute dito kasi ang picture na pinakamalaki ay yung mukha ni Alden nang umattend siya ng birthday or binyag yata ito mga kasambreros, no? Ng common friend nila, nina Prince Benmar at dito, nina Marlene Capones at saka, Prince Benmar and Mitch Oliva mga kasambreros. So, yun po siya, no? Umattend siya dito tapos parang nag-videoke pa dito si Alden mga kasambreros. Tapos, next item natin, ito, na-recall kahapon ni Chard Fulkerson mga kasambreros na January 7, 2024. Na-repost niya yung happy birthday po ni Sharon Cuneta. So, birthday pala ni Sharon, no? Nung January 7 or January 7 ngayon, no? Birthday pala ni Ma'am Shawi ngayong araw mga kasambreros. Kasabay niyang birthday ng kuya po pala January 7. So, tapos nag-share siya dito ng nung greeting dati ni Sir Alden din po, no, nung January 7. Kaya megastar Sharon Cuneta na kung saan ay siya po ang tawag dito. Siya ay close na close kay Alden Richards mga kasambreros. Kasi nga nagkaroon sila ng movie at parang nanay niya na ito mga kasambreros. And then ito, na-remind ako dito nung business ni Ma'am Catherine mga kasambreros 11 hours ago. Speaking of business din ni Alden, sabi dito ay pinost ng Cath Nails, serving glam one nail at a time. So tapos yung kukong ni Ma'am Catherine na merong nail polish mga kasambreros or cutics sa amin sa Bisaya at saka sa Ilonggo. Kasi nga 'di ba yung Posh Nails ni Ma'am Catherine ay isa sa mga unang businesses ni Ma'am Catherine mga kasambreros at ng Bernardo family. Tapos 17 hours ago, si Leonor Capuyon, ang ganda ng building. So marami talaga ngayon na nagpo-post, no, kapag napapadaan sa McDonald's ni Alden sa Heritage, no, talagang napapalingon. Ang ganda ng building ng McDonald's ni Alden Richards, parang sa ibang bansa. For sure, dadayuhin tapos lagi pang andun si Alden. Nasa Santa Rosa, Laguna. So yun siya, no, talagang ang lupit, no, ng ginawa ni Sir Alden dito sa kanyang McDonald's branch, no. So concept making, no, yung pagpaplano talagang it's really important mga kasambreros kasi kapag walang magandang plano at hindi na-implement ng maayos ay parang hindi papatok mga kasambreros. Tapos ito, supporting din ito mga kasambreros nung isang vlog natin kanina na invited si Alden tapos paglapag pa lang niya sa Pilipinas ay lumipad agad sa Palawan. So correction kasi sabi ng ating mga kasombrero ay Palawan, no? Ay La Union, Pangasinan pala ito. Hindi Palawan mga kasembreros. So yun siya, no? Ako kasi walang address kasi nilagay din si Mami Min doon sa kanyang post sa Instagram. Pero maniniwala ako, no? Na La Union, Pangasinan. So, pero either way, no? Kahit La Union or Pangasinan,
tao dito ay okay lang yan mga kasi importante ay nakapag-enjoy ng bakasyon at saka celebration ng birthday si Mami Min at ang kanyang buong family mga kasembreros. So yun po no. Tapos yun, itong post na ito ay posted ng Trending Worldwide TV 4 hours ago. Kakauwi pa lang mula abroad pero diretso bonding agad. Paglapag sa Pilipinas, hindi nagpahinga si Alden Richards at agad lumipad sa Papalawan para makasama sa birthday celebration ni Mami Min. Invited at included talaga. Ganito kapag special guest ka. Walang jet lag, walang palya. So yun siya mga kasus. Kasi last, nung alam natin yung kwento, di ba? Nung last na birthday ni Ma'am Catherine nga, 2024, ay talagang private jet no si Alden mga kasamaras para makapunta doon sa birthday niya Ma'am Catherine mga kasamaras at saka birthday ni Ma'am Catherine sa Palawan naman yun mga kasamaros. So alam ko yung kwento kasi narinig ko yung buong kwento talaga niyan mga kasamaros. So yun po no. So ngayon ay although wala tayong video at saka mga post mga kaso sa picture ay alam natin na tawag dito na isang quality time at saka invited naman talaga si Alden mga kasembreros sa Bernardo family kasi he's more than welcome no kasi nga sobrang bait at sobrang sobrang generous ni Alden kung kaya love na love din siya ng Bernardo family mga kasembreros. Sabi nga ni Daddy Bay kung ano siya kung paano nakakasalamuhan ninyo nakikita niyo sa TV, ayun siya no yung yung pagiging kind, pagiging generous, pagiging humble, pagiging welcoming, pagiging appreciative and so on mga kasembreros. So yun si Alden Richards. So hindi sugar coated hindi pakitang tao ang kanyang pagiging mabait no at saka pagiging kind or generous mga kasembreros no. Everything that's in him ay totoo, authentic or genuine mga kasembreros. So kung kaya hindi nakapagtataka na babalitaan natin na no pumunta at saka invited si Alden sa birthday ng kanyang future mother-in-law. So babash naman ako naman dito sa kanyang future na mother-in-law mga kasembreros na si Mami Min na kung saan ay sobrang love na love. Kasi si Ma'am Shawi nga, di ba? Sobrang love na love si Alden, Ma'am Sharon Cuneta. Na minsan pa lang niya nakasama sa movie. How much more si Mami Min na dalawang beses sila nagkasama sa Hello Love Again, Hello Love Goodbye at saka sa Hello Love Again. So 99% na nandoon talaga yung trust and closeness ng Bernardo at Fulkerson families mga kasembreros. So although wala tayong mga pictures ay alam natin no na privately at secretly mga kasembreros ay nag-uusap at nagko-communicate ang dalawang ito or even Mami Min at saka Alden Richards mga kasembreros. Tapos ito, ang cute nito mga kasembreros, nag-post ng isang Catherine fan kagabi. Sabi niya dito sa kanyang TikTok video, palabanan ng ex. Tapos ex mo si Catherine Bernardo. So grabe no, talagang ibang level. Parang yung gusto yung sabihin dito na grabe yung ex mo. Sobrang taas ng level mga kasembreros at saka syempre no, Ma'am Catherine Bernardo yan eh. And then ito, 1 hour ago, nag-post ang Vivo Philippines na brand endorsement ni Alden, ni Ann Curtis, ni Marian Rivera at saka ni Maine Mendoza mga kasembreros no sa kanilang Facebook page mga kasembreros. So parang bago ito na video mga kasembreros pero parang recap dun sa event na ginawa nila last year mga kasembreros. So kagabi lang po siya parang pinost mga kasembreros no na nagkaroon sila ng event sa isang if I'm not mistaken sa MOA ito mga kasembreros. So marami silang mga guests, marami silang mga events mga kasembreros na ginawa doon sa tawag dito parang fan meet na rin nila mga kasembreros. So although hindi lahat kina Sir Alden and tawag dito kina Marian ay may marami silang mga guests din po mga kasembreros. So yun po. And then ito na nga main item natin mga kasembreros, regalo no. Ang mga fans po ay tawag dito nagsasabi no na may regalo si Alden Richards na mamahalin kay Ma'am Catherine.
kagaya nung 2024 nga na nagregalo siya ng Bottega Veneta bag, mga kasambreros, na isang leather bag. So ito ay wala man tayong kumaga pa official or solid na proof, mga kasambreros, no? Kasi nga very secretive, very sneaky, and very silent ang Kathleen, mga kasambreros, sa kanilang private communication. So wala man tayong proof, unlike dati na talagang meron pang MJ Felipe na naniningil ng utang, or humuhuli-huli ka sa Kathleen na niregaluhan ni Alden si Kath ng mamahaling Bottega bag, no, mga kasambreros. So ngayon ay wala na, no? Sobrang tahimik na nila. But we definitely respect their silence and their private or privacy, mga kasambreros. So although wala man tayong proof na may regalo si Alden, baka tingnan na lang natin sa susunod kapag may mga lalabas na mga gamit si Ma'am Catherine na sinuot or kunwari ay ginagamit niya. Tapos magkakaroon ng clue ang mga Cathleenatics. So baka doon ang time na uusbong itong mga kasambreros at mga Cathleenatics, no? Kasi nga magaling na mga detective ang mga Cathleenatics. So yun po, no? Dati kasi talagang talagang literal silang nagsasama, at saka nag-uusap, at saka spotted, of course, kasi nga during promo pa ng Hello Love Again. Pero ngayon ay wala na, no? But we definitely understand, mga kasambreros. So pero abangan natin yung mga next chapters na kanila pong gagawin, at saka matitrace at malalaman ng mga Kathleen Nation, mga kasambreros. So yun po, no? Talagang team panatag lang tayo hanggang ngayon, hanggat walang magdedeklara na, at saka amin, mga kasambreros, ay team panatag pa rin ang Cathleenatics. Alright, so yan lang sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang connected at relevant ito sa ating pamumuhay, mga kasambreros. Ang title po ay Kahit Walang Nakatingin, or ang presensya, mga kasambreros. Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Therefore, Apostle Paul speaking, My beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, so andun daw siya, present siya, but now much more in my absence. So wala siya, mga kasambreros. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So ito, mga kasambreros, yung isang tao or yung isang bata, or isang empleyado, for example, kapag napagkakatiwalaan siya kahit walang nakatingin sa kanya, ang batang or ang taong ito ay may integrity, no, may honesty, mga kasambreros. Kasi integrity is doing things even nobody sees you or nobody sees that person, mga kasambreros. So ito yung gusto ng Panginoon sa atin, na si Apostle Paul kasi dito nagsusulat siya sa mga taga-Philippi na sumusunod daw ang mga taga-Philippian or mga Philippi, mga kasambreros, kahit wala siya or wala yung presence niya doon, mga kasambreros, sa kanila. Kasi si Apostol Pablo ang isa sa mga nag-build, no, or nag-found, mga kasambreros, nagpatayo ng church doon sa Philippi. So nung malaman niya na, therefore, beloved, as you have always obeyed, not as in my presence but now, naging masnurin sila doon sa mga turo ng Panginoon, mga kasambreros, sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So yun talagang sinasabi niya dito na work out your own salvation. No, yung salvation kasi, yung kaligtasan, hindi po yan na naipapasa kapag tayo po ay namatay na, mga kasambreros. Kunwari, nasa harapan tayo ng Diyos, no, nasa trono tayo ng kanyang kaharian, mga kasambreros, and nandun siya, and He judges us, no? Jesus Christ judges us, mga kasambreros, ng ating mga ginawa. Kunwari, nasa pila tayo, tapos nasa likod natin, kunwari, yung ating pastor, yung ating nanay, yung ating tatay, kapatid, lolo, and so on, mga kasambreros. Kahit na sino man dyan, or kaibigan, BFF for example, hindi pwedeng sabihin na, ay, ligtas mo ko kasi di ba nagtulungan tayo nung nasa lupa pa tayo, nung nabubuhay pa tayo sa earth. So hindi po pwedeng ganun, mga kasos. Kahit na sino man dyan, wala pong tao ang makakapagligtas kapag nasa judgment day na tayo, mga kasambreros. Only yung mga gawa mo, yung pananampalataya mo individually. No, parang ganun ba? Parang yung grades natin, mga kasambreros, sa school, na
kapag kuhaan na ng card, yung mga ginawa mong performance all throughout the year or all throughout your presence doon sa school, ayun siya, no? Hindi pwedeng hindi ka pwedeng salbahin ng ang kaklase mo ng anuman kasi individual yung grades mga kasembreros. So ganoon siya. Kumaga pa yung pagkatao mo ay unique. So ang pagkatao natin, ito rin yung dapat gamitin natin ng pananampalataya. May pananampalataya tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng personal relationship. Let's accept the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Gawin natin siyang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay mga kasembreros. And live according to faith mga kasembreros sa kanyang grasya. So ganoon siya mga kasembreros, no? Kay Lord Jesus Christ lamang. So, yun po, no? Sabi ni Apostol Pablo dito, work out your own salvation with fear and trembling. So, kailangan, grabe, yung description niya with fear, na may takot at saka yung nanginginig tayo sa takot, mga kasama. Pero ang takot na ito ay hindi driven po, no, ng takot ng mundo or takot kay Satan, mga kasama, kundi sa Panginoon na may love, driven ba ng love, mga kasambreros. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So, parati nating tatandaan na kapag gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon, let's say yung mahalin siya ng buong puso, ibigin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, ang ating kapwa-tao ay mahalin natin, no, kagaya nating sarili. So, yung mga kapwa-tao natin, yung ating mga magulang, yung ating kapatid, asawa, anak, lolo, family members, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga subscribers, followers, no, and sino man dyan, mga kasembrer. So, let's treat them with love, with care and concern, mga kasembreros. Sometimes humility, and not sometimes, no? All the time humility, mga kasembreros, no? Although may mga times talaga na nakaka-test ng patience, lalong-lalo na yung mga ibang tao na hindi ka naman kilala pero manghuhusga sila agad, no? Talagang nakaka-test talaga ng pasensya iyon, mga kasembreros. Pero yan, no? Kapag meron tayong self-control, may wisdom tayo, ay nakakapagpigil tayo sa awa at saka sa grasya ng Panginoon, mga kasembreros. This verse from the Bible places emphasis on the idea that while individuals are responsible for their own spiritual growth and salvation, God plays a crucial role in enabling and empowering them to do so. So, yes, makakagawa tayo ng ating salvation, na-mention natin kanina, pero in-emphasize dito ni Apostol Pablo ng Diyos pa rin, no, nasa kanya yung yung enabling power, yung isi-send niya at ibibigay niya sa atin ang kanyang Holy Spirit sa bawat isa so that magkakaroon tayo ng lakas, magkakaroon tayo ng wisdom, magkakaroon tayo ng connection sa Panginoon, mga kasembreros, upang gawin ang kalooban ng Diyos. Pansin natin minsan, parang may bumubulong sa atin, no? Parang may sasabi sa atin na konsensya, for example, o gagamit siya ng tao, for example, ng best friend natin, nanay, kapatid, asawa, anak, and so on, na ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Which is leading na pala ng Panginoon at ng kanyang Espiritu yun, mga kasembreros, no? Kapag gumagamit ang Diyos ng tao, sometimes circumstance, no? Kunwari nga yung problema, no? Minsan kapag grabe ng bisyo mo, bibigyan ka ng sakit ng Panginoon so that you will be saved from greater and worse damage, mga kasembreros. So para sa akin, no, kagaya ng parati kong naikukwento din na ako dati ang aking yung aking pagkain, yung routine ko sa pagkain, yung aking almusal ay alas 12 ng tanghali, 1:00 ng hapon. So talagang routine ko yun, mga kasembreros, for like 5 years, 10 years, no? Okay, kita mo, ang nangyari sa akin ay nagkaroon ako ng GERD or ng acid reflux, mga kasembreros, and gastritis, no? So talagang hindi magandang example. So siguro kung hindi ako na-save doon sa ganong uri ng lifestyle, mga kasembreros, ay malamang ay grabe pa ang aking naranasan, mga kasembreros, na napapalipas ng gutom at saka nag-skip ng breakfast. So sa lahat ng pagkain sa araw, ang breakfast ay wag na ninyong skip, kasi yan po yung pinakamatagal na oras na hindi po tayo nakakain. So grabe, no, grabe yung lifestyle na yun. Parang ako ngayon ay talagang buhay na patotoo na talagang parang bangungot, mga kasembreros, ang acid reflux. Kaya ako sa inyo, wag na wag kayo mag-skip ng meal na breakfast, lalong-lalo na. This verse serves as a reminder that our spiritual journey requires our active participation and commitment, coupled with a sense of humility and our reliance on God's grace as we navigate through the complexities of life. So, yun, laki pa natin ng humility, ng pagpapakumbaba,
kasama ang grasya, no, at saka awa ng Panginoon, mga kasembreros. So talagang mahalaga, hindi kung pa ang ingredients ng ating buhay, hindi lang yung ating sariling kakayahan. Okay, nandyan ang unang-unang gabay ng Holy Spirit ng Panginoon, ang gabay ng pagsama ng Panginoon ng kanyang grasya, ng kanyang awa, ng pag-ibig. Hindi lang hindi lang tayo nabubuhay ng ating sarili. Okay? We live according to the grace of God, mga kasas, because He sent His only Son, no? Jesus Christ, para sa atin. Moreover, the statement, "For it is God who works in you," provides assurance that God is not a distant observer but actively involved in the believer's life. So hindi siya malayo sa atin, no? Ang Diyos po natin ay Diyos ng relationships. Ibig sabihin, gusto niya mag-establish ng relationship sa atin at connection. Tayo lamang po ang busy mga kasembrero sa ating mga buhay, na minsan ay pinapasok na natin sa schedule natin ang Panginoon, na yung mga tira-tirang schedule. Hindi siya yung top priority natin, kung kaya wala tayong time sa pagbibiblia, wala tayong time sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban. And yung ugali natin, yun yung proof, mga kasembreros. Kunwari, bugnutin ka pa rin, mainisin ka pa rin, madali kang magalit, hindi ka nagpapatawad, nagmumura ka pa rin, hindi mo sinusunod magulang mo, hindi mo mahal ang nanay mo, asawa mo, kapatid mo, kanya-kanya kayo, no, mayroon kang tanim ng sama ng loob pa rin sa puso mo, hindi ka nagpapatawad, kahit na 20 years na nakalipas, hindi ka pa nagpapatawad, 2026 na. So yung mga ganong ugali, proof yun, mga kasembreros, na hindi tayo binago ng Panginoon. And Spirit of God is not in us, mga kasembreros, kapag ganun pa rin yung ating mga ugali, mapagmataas ka pa rin, mainggitin ka pa rin. So ganun, mga kasembreros ba? How can we work out our salvation with fear and trembling? Paano to work out our salvation with fear and trembling means that we should take our salvation seriously and with reverence. So dapat may paggalang, kasi ang salvation, ang kaligtasan po, hindi po yan isang gamot sa Mercury Drugstore or sa anumang pharmacy dyan na, pwede ba akong bumili ng salvation? Isang karton, isang pack, So hindi po. It's only coming from the Lord Jesus Christ, and He alone, no, gave us and did everything to save us, mga kasembreros. Only in the name of the Lord Jesus Christ na manampalataya, manalig at magtiwala tayo sa pangalan ni Jesucristo, mga kasembreros, ang Diyos na namatay para sa atin. So wala nang iba, hindi si Buddha, hindi sa kung sino mang mga Diyos dyan, mga kasembreros. Only the Lord Jesus Christ, because siya lang ang napako sa krus at namatay at nabuhay sa ikatlong araw. Wala nang ibang pangalan. Okay? Sasabihin ng iba, ganito, dapat si ganito ang ano. Bakit? Sila ba yung namatay? Sila ba yung nagpapako sa krus? Siya ba yung anak ng kaisa-isang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Siya ba yung namatay sa krus and then namatay ng 3 araw tapos nabuhay after the 3rd day? No? So, yun siya, no? Yun yung ating rebuttal doon, mga kasembreros, sa mga pilosopo. So kung hindi siya yung namatay sa krus, tapos hindi siya yung napapako sa krus, tapos namatay ng 3 araw, tapos nabuhay, so hindi yun ang tunay na Diyos, mga kasembreros. Because Jesus Christ resurrected from the dead after 3 days, mga kasembreros. Alright, so kahit wala nakatingin, dapat tayo ay gumagawa ng tama at honest, tapat, mga kasembreros. So, ito applicable din sa lahat ng instances ng ating buhay. Lalo na sa mga anak natin, kapag mapagkakatiwalaan yan sila, or pag hindi sila mapagkakatiwalaan, pag wala na kayo at wala na nakatingin, baka ano nang ginagawa niyan sa buhay, mga kasembreros. So, dapat mahalaga na kahit wala nakatingin, ay turuan sila maging full of integrity. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po'y pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Integrity at honesty sa ating buhay at sa ating pamilya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.